i-appreciate nyo na lang yung gift ni Lord sa ating lahat. Kasi hiningi natin to sa Kanya. At tuloy-tuloy lang yung challenge na ibinibigay ni Lord sa atin. Kasi para wag yung matatag tayo. Okay, si Daddy. Okay. Alis na yung father ko. Babalik na ulit ng Pilipinas. What's up guys? Ganda lang talaga pag wala akong magawa. Gumagala ako mag-isa. Nagte-train ako dito sa DC from Maryland. Isa to sa mga pastime ko dito sa state na to. So yun, pag akyat natin dito makikita na natin yung monument ng Washington DC. So yun, lagi ko itong ginagawa noong 2016. Nag-visit ako dito sa US. Nag-stay ako dun sa pinsan ko sa Silver Spring. And then nag-aral ako ng NCLEX nun. So kapag kailangan ko na mag-unwind, so nag-train ako mag-isa. Nililigaw ko yung sarili ko dito sa DC. So yun. Grabe ang hangin. Sobrang lamig. So yun, wala lang, lumabas lang ako kasi unwind lang. Ganun lang. Baga parang guys, tinakam ko talaga yung sarili ko talaga na nung nag-aaral ako ng NCLEX noon. Tinakam ko yung sarili ko na talagang i-pursue itong American dream. Kaya noon talaga nagdadasal talaga ako ng sana pasa ko yung NCLEX. Kaya sa inyo, yung mga nag-aaral pa lang ng NCLEX dyan, ganap kayo ng motivation. Nanood kayo ng mga videos na sa US, mga mapapasyalan. Yun kasi majority naman ng buhay natin dito outside work so yung work nagsusupplement lang naman siya para sa pamumuhay natin dito Alam nyo guys, share ko lang alam nyo, nare-realize ko lang na hindi ko deserve lahat itong mga bagay na kung nasan ako at anong meron ko ngayon, kung di dahil kay Lord. Lahat pinagdasal ko talaga. Actually, yun nga hiningi ko talaga sa Kanya to. Kaya kahit ano man pagdaanan ko dito na adjustment at alam nyo, hindi naman talaga, life doesn't get easier. You just get stronger. So, bibigyan ka talaga ng Lord ng pagsubok Pagdating mo dito sa country na to, may mga adjustment pa talaga. May struggles din talaga. Pero yung mga struggles na yun, hindi dahil iparamdam sa'yo na nagkamali ka ng decision. Lahat yun talaga binibigay sa'yo para i-build yung foundation mo at para maging malakas ka, maging matatag ka dito sa pinasok mong decision. So yun. So, sabi nga ng daddy ko, it's not always a bed of roses. Actually, totoo yun. Pero kung titimbangin mo lahat ng sitwasyon, panalo pa rin naman yung pagiging komportable naman ng buhay dito sa Amerika. Yun. Disclaimer. Hindi ito para sa mga taong ayaw pasukin tang Amerika ha. Naalala ko lang may mga nagko-comment na na kino-compare nila yung Amerika maski hindi pa sila nakapunta dito. So para lang to sa mga gusto at mga curious mamuhay dito sa Amerika at mamuhay dito bilang nurse, registered nurse dito. Actually, alam nyo guys, timbangin nyo lahat ng mga option timbangin nyo yung mga benefits and na pamumuhay dito sa
sa state sa Amerika. Parehas lang naman yung pagod sa trabaho. And konti lang naman yung adjustment na na kailangan nyo dito sa work. Speaking of adjustment sa mga gastusin, magkano bang sa rent, cost of living, groceries, yun, including na yung mga yun. And sa trabaho, yung load pa ng work sa trabaho, yan, doon lang kayo mag-a-adjust. And speaking of load sa trabaho, yung responsibilidad nyo sa trabaho bilang nurse dito sa Amerika, medyo kakaiba rin kasi yung maraming mga mag-adjust kayo sa mga mga policies, mga ganyan. Yan. So wala rin naman pinagkaiba yung pagod natin sa Pilipinas, tsaka dito. Pero dito mabubuhay ka, magiging komportable ka, mabubuhay mo yung pamilya mo, mabibili mo lahat ng gusto mo. Yan. Tsaka malaya dito, lahat ng gusto mo express, yung opinion mo tanggap dito. Kaya kung naghahanap ka ng ganung buhay, so para dito ka talaga. Ang lamig guys, 30s dito sa labas. World War II Memorial. Tsaka guys, i-share ko lang sa inyo naging madali ba sa akin nung paglipat ko ng ng ibang department from ER to rehab. Actually guys, hindi. Bakit? Kasi iba yung environment ng rehab, and yung learning curve ko sa rehab parang 90 degrees pa rin. Sir, edi ibig sabihin parang ang hirap pa rin. Ano nagpahirap sa rehab? Ang nagpahirap sa akin yung routine ng rehab, para siyang med-surg. Kasi ang daming documentation about sa mga skincare, mga ganun, skincare products. Hindi, I mean yung parang puro mga wound care, mga ganun. And binabantayan mo yung pag-change ng condition ng pasyente, na hopefully na hindi, and yung mga prescribed medications nila, maintenance nila na and kung meron man medication na or mga feeling mong walang PRN, follow up mo para magkaroon ka ng order ng mga ibang PRN for support. And what else? Kaya nagpa 90 degrees din yung learning curve ko sa rehab, dahil yung system, yung EMR na ginagamit namin dito sa rehab ay iba. So kapaan talaga, para akong bago talaga. Kasi kung ipipilit ko pa rin yung experience ko na i-compare dito sa rehab, wala. Nga lang ako sa rehab, parang hindi ako parang hindi rin talaga, parang hindi ako matututo, kasi kailangan talaga i-unlearn ko yung yung mga routine sa ER. Hindi naman sa naghahanap pa rin ako ng ER, syempre kasi parang bilang as a nurse, yun yung kargado mong experience, skills sa ER, tsaka knowledge mo sa ER. Wala pinili ko to na sabi ko sa sarili ko, ayoko na ng mga overwhelming na situation pero hindi naman na nakaka-overwhelm dito, lang, busy lang, pero hindi ka overwhelm. Okay na sa akin yun. Alright, at saka isang challenge din na alam mo, nagpapaano sa akin dito, nagpapahirap din sa akin ng konti dito sa bagong unit kung trabaho ko bilang rehab nurse, inpatient rehab nurse.
Yung mga kasama ba? Well, okay kasi maraming Pilipino dito ng mga kasama ko. But, of course, alam niyo na ano na na-establish ko na yung connection ko and parang friendship na rin sa mga co-workers ko dati sa ER. And then, alam niyo, may good flow of na kayo, na teamwork na kayo dun. Hindi naman ibig sabihin na parang snob sila no dito. Pero of course, syempre pakikisama mo bagong pakikisama ulit. So, ayun. Which is hindi naman big deal. Ano lang sa akin, baga parang naisip ko lang na parang madali sana kung matagal na ako dito. Ano mo yun, para kilala ko na kung sino yung maasahan ko, mga ganyan. Ayan guys, so Washington DC Monument. Tapos yung andun sa dulo ay yung Capitol. Actually guys, masabi ko lang sa inyo, no? Here's the Lincoln Memorial. Okay. Ganda. So yun guys, so, natutuwa lang ako kasi alam niyo yun, may option na puntahan mo to na hindi ka nagdadala ng sasakyan, no? So napaka-convenient sa akin. Kung gusto ko lang mamasyal, hindi ako magdadala ng sasakyan. Go-commute lang ako. Hindi by Uber, pero may bus and train dito na malinis at hindi sobrang siksikan, which is convenient. Hindi ko sinasabi na kailangan ko to araw-araw, pero meron lang choice na pwede kang makapasyal ng ganito kapag meron kang bisita. Yan, ang lapit lang na ito. So pwede mo silang turuan mag public transportation na napakadali lang dito. Kulay lang ng linya ang susundan dito hindi mo number. So ayun, napaka-convenient. At saka ang dami magawa. Hindi ko maubusan ang gagawin dito. Hindi ako magsasawa sa view na to. Yan. Kumbaga parang sa Pilipinas ito ang pinaka-luneta ng ng Amerika. Washington DC. Si Father Lincoln. Alright. Tapos yan guys, ganito lang ginagawa ko dito sa may Lincoln Memorial. Tambay-tambay lang dito, tapos manlilimos lang. De, joke lang. And message ko sa mga nag-struggle dito sa Amerika dahil sa adjustment, i-appreciate nyo na lang yung gift ni Lord sa ating lahat, kasi hiningi natin to sa Kanya. Tuloy-tuloy lang yung challenge na ibinibigay ni Lord sa atin, kasi para wag yung matatag tayo. Ganun lang isipin natin guys. Actually ako rin naman nag-struggle din naman ako minsan sakit na ng ulo ni Nika sa akin. Pero yun, naisip ko nga, diba, sabi ko nga sa inyo, hindi ko deserve lahat itong mga to, kundi dahil kay Lord. Kasi niligtas niya tayo lahat para lang marating natin itong mga pangarap natin. So yun, tuloy-tuloy lang talaga. Tsaka hindi naman natatapos yung buhay kung palitan mo man yung buhay na meron ka ngayon dahil alam mo kung ano yung nakakabuti sa'yo, diba? Life goes on, with or without challenges. Life goes on talaga, kahit anong mangyari. Alam niyo guys, share ko lang sa inyo guys. Alam niyo siguro mga first couple weeks ko sa nagtatrabaho, bigla akong na-miss yung Alabama, promise, kasi naging comfort zone ko siya. Alam niyo yung para sa akin, parang naisip ko, parang balik na lang kaya ako doon.
Hindi. Pero, yun nga. Naisip ko rin na pinagdasal ko to. Tuloy-tuloy lang kung nasan man ako. Kailangan ko na mag-grow dito. So, ayun. Sino ba dito yung mga yung mga lumipat ng state na tapos parang feeling nyo hinihila kayo pabalik kung saan kayo nagtagal na state, kung saan yung una yung trabaho. Naramdaman nyo ba rin ba yun? Ako naramdaman ko rin yan, pero sinasabi ko na lang sa sarili ko, I need to grow here. Kasi dito ako dinala ni Lord. May plano siya sa akin. May plano siya sa akin. May plano siya kung bakit dito ako dinala. Yan. Tapos ayoko lang din pakawalan to, no. Gusto ko talaga iwan sa inyo to, guys. Of course, ang America is the land of opportunity, but it is also the land of the brave and free. So kailangan matatag ka dito, guys. Kailangan magpakatatag kayo. Kung hindi, kailangan ready kayo sa hamon ng buhay rin dito sa Amerika. Dahil wala namang madaling buhay eh. Yan. So yun, ang pag-Amerika ay hindi to land of free comfort. Hindi po ganun ang Amerika. Ang Amerika po ay a land of opportunity to have a personal to upgrade your personal development. So yun nga, huwag po kayo pupunta dito kung feeling nyo ang pagpunta nyo dito sa Amerika libreng comfort. Hindi, you still have to earn it. Kaya po may challenges din eh. Walang challenge, walang tatawirin, diba? Ganun ang buhay eh. Kung wala ring challenge, wala ring prize. Ganun eh. Hindi po libre mamuhay. Ganito pag 5:30 guys, kasabay nyo yung mga nagko-commute dito. Yan.